Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga subscriber. Sa mga viewers po, marami din pong salamat. Pwede po ba ako humingi ng suporta sa inyo? Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Pero hindi niya akalain na si Alex pala ang bumili ng damit para kay Debbie. Paano naging siya? Ang taong ito ay nakadamit na parang pulubi. Kakayanin ba niyang bumili ng damit sa Autumn Beauty Boutique? Pagtataka ni Donna. Ika-35 na kabanata. Ang donasyon. Habang si Donna Walters ay puno ng hinala kay Debbie. Ipinakilala siya ni Debbie kay Alex. Kamusta? Kaibigan ako ni Debbie. Magalang na sumagot at binati ni Alex si Donna. Hello. Iisang bayan lang kami ni Debbie. Sabi muli ni Donna. Hindi niya gustong makipag-usap sa lalaking ito, ngunit hindi pa rin niya alam ang background nito. Kung mayaman si Alex, magsisisi siya na hindi niya pinansin ito. Alex, anong ginagawa ng pamilya mo? Nakangiting tanong ni Donna. Gusto niyang makakuha agad ng impormasyon sa lalong madaling panahon. Nang nag-iisip pa lang si Alex kung ano ang isasagot. Isang mayabang na boses ang narinig mula sa likod. Donna, hindi mo na siya kailangang kausapin. Maaaksaya lang ang oras mo. Sabi ng isang dominanteng lalaki, na may gold necklace sa leeg. Lumapit siya kay Donna, at yumakap sa baywang nito bago nito tinapik sa puwitan. Naningkit ang mga mata ni Alex nang makita ang lalaki. Ang taong lumapit kay Donna, ay walang iba kundi ang mayabang niyang kaklase, si Darren Rodgers. Ang huling beses na sila ay nagkausap ay sa Mini Jones livestream room. Mahal, ang tagal kitang hinintay. Malandi na sabi ni Donna, bago tumingin kay Alex. Darling, kilala mo ba itong estudyanteng ito? Tanong ni Donna. Siyempre kilala ko siya. Siya yung lagi kong sinasabi sa'yo. Ang pinakamahirap na tao sa aming klase, na sikat sa buong departamento, bulalas ni Darren. Kapag hindi siya nag-aaral, ginugugo niya ang natitirang oras sa pagtatrabaho sa cafeteria o sa convenience store. Basta bibigyan mo siya ng pera, magpapatuloy siya sa trabaho kahit gaano pa siya kadumi o kabaho. Si Donna, hindi na mapigilan ang kanyang tawa. Hinawakan niya ang tiyan niya at tinuro si Alex. Huwag mo nang sabihin. Tingnan mo yung damit niya. Sabi nila, siya raw ay pulubi sa kalye. Hindi naman ako nagdududa doon. Donna, tama ka. Narinig ko na ang taong ito kamakailan, ay namamalimos ng pera sa lungsod. Walang dignidad, ang isang estudyante sa universidad, na kayang lunukin ang kanyang pride, at humingi ng pera sa iba. Pagsang-ayon ni Darren. Pero ngayon, bumili siya ng isang set ng damit para kay Debbie, sa Autumn Beauty Boutique. Darling, pag may oras ka, dalhin mo ako doon para bumili din ng damit. Matamis na request ni Donna. Paano niya kayang bumili ng damit sa butik na iyon, ang isang mahirap na talo na tulad niya, na ang alam lang magtrabaho, mag-aral, at kumain. Hindi naniwala si Darren. Pero, matapos makitang hawak nga ng kamay ni Debbie, ang isang Autumn Beauty Boutique bag. May pera talaga ang lalaking ito. Sa isip ni Darren. Kung may sapat siyang pera para makabili ng mga damit sa butik na iyon, isa lang ang posibilidad. Siya ay may maling uri ng pera. Malamang ninakaw ito. O maaaring siya ay namamalimos sa lungsod. Hoy pulubi, ang tanga mo. Halos hindi mo na kayang bumili ng pagkain para sa iyong sarili. Tapos eto ka ngayon. Pilit ka pa rin kumukuha ng mga babae. Sabi ni Darren habang nakangiti ng nakakaloko. Ay ganun pala, noon lang napagtanto ni Donna. Ang kanyang kalooban ay naging napakasaya. Narinig mo ba Debbie, ang sinabi ng boyfriend ko? Ninakaw niya lahat ng pera, na ginamit sa pambili ng damit mo. Hindi niya ito sariling pera. Maglalakas loob ka bang tanggapin ang ganitong uri ng tao? Baka isang araw, kapag nagsawa na siya sa pakikipaglaro sa'yo, ibenta ka niya. Marahas na sabi ni Donna. Bagamat sila ni Debbie ay nag-aral sa parehong high school na paaralan. Bandang patapos na sila nagkakilalang dalawa. Kung hindi dahil sa iisang bayan sila. Hindi siya mag-aabalang tingnan si Debbie. Si Donna ang kadalasang sentro ng atensyon. Pero noong araw na iyon, si Debbie ay nakasuot ng damit na mas mahal pa sa damit niya. Debbie, alam kong hindi maganda ang sitwasyon ng pamilya mo, at naiintindihan ko ang mga pangangailangan ng puso mo.
kung gusto mong mayahon ang pamilya mo sa kahirapan. Hindi sa ganitong paraan, ito ay katawa-tawa, bulalas ni Donna. Patuloy na sinasabi ni Donna na, mahirap para sa isang mahirap na magsumikap, at mag-aral ng mabuti. Gusto niya magkaroon ng kayamanan sa pamamagitan ng pagiging malapit sa pera. Paano ito magiging isang magandang bagay? Humarap si Donna kay Debbie, at pinayuhan. Kung wala kang pera, huwag kang masanay sa pagsusuot ng mga damit ng Autumn Beauty Boutique. Magsuot ka lang ng damit na kaya mo. Iyan ang nababagay sa iyo. Bakit ang sungit mo? Kung mas maganda ang iyong mga damit, mas ipinapakita nito kung gaano ka ka-cheap. Mas marami pang masasamang salita ang narinig ni Debbie nitong mga nakaraang taon. Kung nag-iisa lang siya, buong-buo niya itong matitiis. Pero simula nang kutsain ni Donna si Alex, hindi ito matatanggap ni Debbie. Namula ang mukha ni Debbie sa galit. Karaniwan, hindi siya nagagalit sa mga tao, ngunit ngayon ay kaharap na niya ang matalas na dila ni Donna. Gustuhin man niyang gumanti, hindi niya kayang gumawa ng eksena, at kahit na may masabi siya, hindi niya alam kung paano ito sasagutin. Hindi na nakatiis si Alex, na nakaupo sa tabi niya. Tuturuan na sana niya ng leksyon sina Donna at Darren. Nang marinig ang malakas na musika mula sa entablado. Nang sumindi ang mga ilaw sa pangunahing bulwagan ng restaurant. Ang host, na nakasuot ng formal na damit, ay pumasok sa entablado, at sinimulan ang kanyang pambungad na talumpati. Mga panauhin. Magandang hapon, at salamat sa pagpunta ngayon. Alam nating lahat kung bakit narito tayo. Upang ipagdiwang ang matagumpay na pagtatapos ng ating kampanya ng donasyon sa paaralan, para sa mahihirap na nayon sa bundok. Siyempre, bibigyan din natin ng parangal ang mga donors ngayon para purihin ang kanilang mga kabutihang nagawa. Ang event pala, ay para kilalanin ang mga donors. Naisip ni Alex sa kanyang sarili. Casual siyang nag-donate ng $130,000. Ang halaga ng pera ay baliwala sa kanya. Pagkatapos makinig sa 4 o 5 talumpati, oras na para sa pangunahing kaganapan. Ang susunod ay gagantimpalaan natin ang mga donors. Hayaan muna niyo akong mag-ulat sa katayuan ng mga donasyon ng lahat. Ang kabuoang donasyon ay mahigit $300,000. Ang nag-donate ng mahigit $100 ay 70 katao. 38 na tao ang nag-donate ng $500 at 5 tao ang nag-donate ng higit sa $5,000. Bulalas ng host. Matapos marinig ang ulat ng host, nagpalakpakan, at naghiyawan ang mga manunood. Ang ilang mga tao ay nag-donate ng higit sa $5,000. Ang ganda ng school namin, nakakabilib, sabi ng isang estudyante. $5 lang ang naibigay ko. Kung kumpara ako sa mga mayayamang estudyante dito, napakalayo ko, sabi ng isa pang estudyante. Ako din, wika pa ng isa. Kailangan ko pang pataasin ang aking estado sa pamumuhay, bago ako makapag-donate ng $10. Ang mga taong ito ay mayayaman, kaya ang $5,000 ay walang halaga sa kanila. Nakakainis na sabi ng isa pa. Huminahon ang lahat. Hindi pa tapos ang announcement. Sabi ng host. Maliban sa mga nabanggit, ay may isa pang tao na nag-donate ng higit sa $100,000. Pagkatapos magsalita ng host, naghiyawan ng malakas ang buong crowd. Ang 20,000 ay napakalaking pera, ngunit may nag-donate ng higit pa riyan. Estudyante ba siya? Sigaw ng isang estudyante. Masigasig na pinag-uusapan ng lahat ang taong ito. Ang pag-donate ng napakalaking halaga ay hindi biro. Natitiyak nilang isa itong milyonaryo, at gusto nilang lahat na makita siya ng personal. Mahal, magkano ang naibigay mo? Matamis na tanong ni Donna kay Darren. Hindi gaano kalaki. $350 lang. Casual na sabi ni Darren. Ayaw niyang mag-donate ng ganoong halaga. Dahil pwede na siyang makipag-date sa isang babae at madala ito sa city. Dahil lamang sa nakagawa siya ng krimen sa lungsod, at ginamit ang pera para protektahan ang kanyang sarili, kaya napilitan siyang gumawa ng mabuti. Kaya nagmadali siyang mag-donate ng $350. Ang $350 ay hindi maliit na halaga. Nasa rank ka na sa nangungunang 100 donor. Sabi ni Donna, at saka tumingin kay Debbie, at seryosong tinanong. Debbie, magkano na ibigay mong donasyon? Walang pera ang pamilya mo. Pero gusto kong malaman kung gaano ka kabait. Nag-donate ako ng $5.
Nahihiyang sabi ni Debbie. Ano, tama ba ang narinig ko? Nag-donate ka lang ng $5. Naaalala kong sinabi mo sa akin, na pagkatapos mong makagraduate sa university, magiging guro ka sa isang mahirap na lugar. Nagsisinungaling ka yata. Kung hindi, bakit ka papayag na mag-donate ng $5 sa oras na ito? Ito ay masyadong mapagkunwari. Inalikusta siya ni Donna. Ang totoo, wala siyang ekstrang pera, kaya ang $5 na naibigay niya, ay katumbas na ng hindi pagkain ng tanghalian at hapunan. Hindi na siya kumain pa ng gabing iyon. Para lang may maibigay. Napakaliit ng naibigay ni Debbie. Sabi ni Donna kay Darren. Sabay tumawa ng may pagmamalaki. Donna, huwag kang ang magpatawa. Meron pang mas malala dyan. Siya ang pinakamalaking talunan sa aming klase, at nabubuhay sa isang part-time na trabaho. Sa tingin mo ba, kaya niyang mag-donate ng kahit ano? Sabi ni Darren at tumawa. Kinagat ni Donna ang labi, tumingin ito kay Darren. Sinabi ni Darren, sa tingin mo ba naniniwala akong nag-donate si Alex? Sinadya niya itong insultuhin. Hindi mo ba ikukumpisal na hindi ka nag-donate ng pera? Tumaas ang kilay ni Donna, at nahihiyang nagtanong kay Alex. Nag-donate ako, mahinang sabi ni Alex. Magkano ang naibigay mo? Tanong ni Donna. Ang donasyon ni Alex ay higit pa sa inaasahan ni Donna. Kung maliit na halaga ang sasabihin ni Alex, siguradong hahamakin siya ni Donna. Kung sasabihin niya ang totoo, siguradong hindi maniniwala si Debbie. Nais sabihin ni Alex na nag-donate siya ng $130,000 upang tumigil na ang bibig ni Donna at Darren. Ngunit ito ay hahantong sa maraming problema, lalo na kung ito ay kakalat. Nagpasya siyang huwag sabihin. Sumagot si Alex ng sakto lang. Eksakto lang, tumawa ng malakas si Donna. Nagets ko, Alex. Malamang parehas kayo ng babae na nag-donate ng $5. Kawawa ka naman, isa kang mahirap. Parang ayaw mo na magbigay ng $5. Nag-donate ka lang ata ng $1. Ang walang hiyang sabi ni Donna. Tumawa din ng malakas si Darren. Sabi mo walang hiya ako. Hindi na nakapagpigil pa si Alex habang pinakikinggan niya ang matataas at malalakas na tawanan nila. Pero nananatili pa rin ang ngiti sa labi niya. Ano ang sinabi mo? Gusto mo na bang mamatay? Galit na sabi ni Darren. Natatandaan ko noong nanonood ako ng livestream ni Mimi. May isang lalaki doon na nagngangalan na Ghost Rider. Sino ang nagyayabang tungkol sa pagbibigay ng 5 money gun, ngunit pagkatapos ay pinatulan siya ni esteemed admirer, at pinagbawalan pa mag-chat. Tumawa si Alex. Ang episode ko na iyon ay nasa 5. Ang tagisan ng regalo. Ikaw pulubi ka, ang lakas ng loob mo. Naikuyom ni Darren ang kanyang mga kamao sa galit. Pero hindi siya naglakas loob na suntukin si Alex. Karaniwan siyang humihingi ng tulong pag may away. Sa mga sandaling iyon, mga galit na titig lang ang maibibigay niya kay Alex. Pakiusap, isang sandaling katahimikan. Ngayon ay aanyayahan namin ang lahat ng mga mag-aaral na nag-ambag ng higit sa $100. Magbigay ng talumpati, at magpakuha ng kanilang larawan. Malakas na sabi ng host sa stage. Medyo kumalma si Darren. Kukuhanan siya ng picture sa stage. Habang si Alex ay mananatiling nakaupo. Ito ay patunay na nakakaangat siya kay Alex. Kahit gaano ka pa kaasar na kausap, isa ka pa ring mahirap. Talo ka na, wala kang pera. Kawawa ka naman. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.